Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1421, mga baging, matandang puno at uwak. Napasimangot si Emperor Yu habang sinasabi. Ikaw ay isang matandang emperador at naglakas loob kang kumilos ng napaka-agresibo sa mga nakababata. Dahil alam niyang matanda na ako, maglakas loob ba siya na kausapin niya ako ng ganyan? Sagot ng lalaki kay Emperor Yu nang hindi man lang siya sinulyapan. Pagkatapos, tumingin siya sa binata at sinabi. Tandaan mo, ayokong mabuhay ang sinuman sa kanila. Roger, kamahalin. Sabi ng binata na nakayuko. Mayroon lamang isang tao na nakatayo doon sa ganoong kalmado at tahimik na paraan, hindi man lang siya yumuko kay Emperor Qi. Pambihira ang Qi ng taong iyon. Sinulyapan niya ang mga tao at tumigil sa paglingon nang makita niya si Hao Qinglin. Si Hao Qinglin lamang ang nakaakit ng kanyang atensyon. Ang emperador mula sa silangan ay nagdala ng ilang malalakas na tao, 15 tao sa kabuuan. Naisip ng ilan sa mga taga-Tiantay, nakasimangot. Mayroong 22 grupo at 100 cultivator sa kabuuan. Bukod sa Tiantay, walang ibang grupo na nagdala ng ganoon karaming tao. Sa GUU, 100 tao ang naging kwalipikado rin, ngunit dahil mas kaunti ang mga grupo sa GUU, mas marami silang mga taong kwalipikado bawat grupo. Ang Wen Clan, ang Sikong Clan at ang Celestial Thunder Temple ay tila lahat ay may kinalaman kay GUU. Isip ni Lin Feng habang nakatingin sa kanila. Ang Wen Clan at ang Sikong Clan Group ay tila mas malaki. Ang Celestial Thunder Temple at ang Devamara Palace ay tila may kinalaman din kay GUU dahil sina Kong Ming at Xiao Yu ay nasa isang dambana. Bakit hindi ka pumunta sa nanay mo? Tanong ng Snow Leader kay Yi Renlei. Tumiti si Yi Renlei at sinabi. Kasama ko ang aking guro, ganoon din. Anak ko, nasaan ang iyong mga kapwa-disipulo at si Mufang? Patay na ba silang lahat? At ano ang nangyari sa dambana? Hindi mo ba sasabihin sa amin? Tanong ng Snow Leader. Kahit nakangiti siya, kakaiba ang boses niya. Mufang. Nagulat ang mga taga-Bahuang province nang marinig ang pangalang iyon. Ano ang kinalaman ni Lin Feng kay Yi Renlei? Bukod dito, nagulat ang mga tao nang malaman na si Yi Renlei ay anak ng isang empress mula kay GUU. Inay, hindi ko masasabi sa iyo iyan. Ako ay humihingi ng pamanhin. Sabi ni Yi Renlei, ngumiti ng manipis. Sige, ikaw naman ang mabait kong babae. Sabi ng Snow Leader, sa malamig na paraan. Pagkatapos, lumingon siya sa mga taong nasa gilid niya at sinabi. Pagkatapos ay nasa loob, alagaan mong mabuti ang aking anak na babae. Roger, pinuno ng niebe. Sabi ng malalakas na cultivator mula sa Ice and Snow Shrine. Ang lahat ng mga taong iyon ay mga cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi. Dumating lahat ang mga tao mula sa lalawigan ng Bahuang at GUU, ngunit wala pa ring nagawa. Parang may hinihintay sila. Haha, ang tagal mong naghintay. Sabi ng isang boses sa di kalayuan. Ang taong iyon ay nakasuot ng puting roba at ang kanyang chi ay pambihira. Walang problema iyan, kamahalan, ang mensahero. Magalang na sabi ng mga emperador. Hayaan mo akong hanapin ang lugar. Nakangiti pa ring sabi ng sugo. Pagkatapos, ang nakakatakot na cosmic energies ay lumabas mula sa kanyang mga mata habang siya ay nakatitig sa Huangxi. Malaking alon ang lumitaw mula sa kanyang lakas. Nakakatakot na lakas. Lahat ay namangha. Ang cosmic energies ng lalaki ay nagpabaliw sa dagat na lumikha ng whirlpool. Naaalala mong lahat, iyon ang tamang lugar. Sabi ng sugo sa mga emperador. Pagkatapos ay pumasok siya sa dagat ng Huang. Terena, sabi ng lahat ng emperador sa kanilang mga cultivator. Pagkatapos ay pumasok din sila sa dagat ng Huang, ang maalamat na larangan ng digmaan noong unang panahon. Mabilis na nagdilim sa dagat ng Huang nang pumasok sila ng 12,000 metro sa lalim. Biglang, dumating sila sa harap ng isang bakanteng espasyo, kahit na ang Huangxi ay hindi makapasok dito. May kabaong doon na parang pinto. May mga marka pa nga. Teknolohiya ng pagbubuklod. Nakilala ni Lin Feng ang ilan sa mga seal mula sa likod ng Zuyu. Ngayon, sa harap niya, mayroong isang selyo na may anyo ng isang kabaong. Ang mga kabataan sa mga taon na ito ay tila mas namumukuntinji kaysa 100 taon na ang nakalilipas. Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo kung saan ka pupunta. Ang gitnang bahagi ng sinaunang larangan ng digmaan. Maraming emperador ang inilibing sa loob at isang napakaraming malalakas na cultivator ang namatay doon. Tanging ang mga tao na hindi cultivation emperors ang maaaring pumasok sa loob. Walang nakakaalam kung ano ang nasa loob, ngunit tiyak na may mga binhi ng kapalaran ng emperador. Kapag nagkaroon ka na ng binhi ng kapalaran ng emperador, ibigay mo ito sa akin at hahayaan kitang pumunta sa banal na lungsod. Ipinaliwanag ng sugo. Naiintindihan. Sabi ng maraming tao, sabay tangok. Parang kailangan nilang sundin ang lalaking iyon. Sige, buksan natin ang selyo. Good luck. Sabi ng sugo. Inilagay niya ang kanyang kamay sa mga marka ng kabaong at ang nakakasilaw na mga ilaw ay bumasag sa madilim na dagat ng Huang. Biz. Isang nakakatakot na lakas ang lumabas sa kabaong. Pagkatapos ay lumitaw ang isang pinto at ang mga ilaw ay naging mas maliwanag. Sige, pwede ka nang pumasok sa loob. Sabi ng sugo sa karamihan. Kaagad, maraming tao ang tumawid sa pinto ng mabilis hanggat maaari. Tere na rin.
Sabi ni Hao Qinglin sa kanyang mga kaibigan. Pagkatapos, unti-unting tumawid din sa pinto ang mga tao ni Tiantai. Tumawid si Lin Fang sa pinto at nagulat sa kanyang nakita. Ano ang lugar na ito? Madilim ang lahat sa harap niya. Walang araw, walang buwan, madilim lang. Mayroong maraming mga sinaunang puno at baging, mayroon pang ang tiwangwang at tuyo na chi. Ko. Maraming tao ang napalunok at nanginginig. May ilang uwak na nagpapahinga sa mga sinaunang itim na puno. Ang mga ito ay napakaitim at napakalaki, ngunit mukhang kalmado sila. Kung hindi sila nagkod, hindi sila mapapansin ng mga tao. Nakakagulat, may mga buhay na bagay dito. Naisip ng ilang tao na nagulat. May sinaunang log cabin sa di kalayuan at parang may nakatira doon, pero ilusyon lang iyon. Nagbigay ito sa mga tao ng masamang pakiramdam. Mga tuyong baging, lumang puno, uwak. Bulong ni Lin Fang. Walang tulay, walang ilog, walang tao. Ano ba ang nangyayari? May bumangon sa ere at sinuntok ang mga uwak. Ang lahat ng mga uwak ay nagmulat ng kanilang mga mata at panay na tumitig sa umaatake. Ang cultivator na iyon ay nagbigay ng isang kakilakilabot na tili at biglang, ang kanyang katawan ay naagnas at naging alikabok. Boom. Nagsimulang tumibok ang puso ng mga tao. Para bang nakalimutan na nila kung para saan sila doon. Nakatayo lang sila doon, mahinahong hindi sinusubukang palughayin ang mga uwak na iyon. Ang mga uwak pagkatapos ay tumigil sa paggalaw at kalmadong tumayo muli sa mga sanga ng mga puno. Iyon ay cosmic strength. Isip ni Lin Fang. Ang mga katawan ng masasamang uwak ay naglalaman ng cosmic energies. Napatay nila ang isang cultivator ng ikalimang layer ng Zunchi sa isang iglap. Ang katawan ng mga uwak ay naglalaman ng mga cosmic energies kaya ibig sabihin ay may mga Emperor Fate Seeds dito. Isip ni Lin Fang. Pagkatapos, narinig niya ang isa pang uwak at bumukas ang pinto ng cabin. Nagulat ang mga tao at tumigil sa paghinga ng ilang segundo. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1422, ang demonyong nagtatak sa bayan ng dakilang emperador. Napakaraming taon. Sabi ng isang multo na boses. Parang nakikipag-usap lang sila sa isang patay. May dahan-daang lumabas sa cabin. Nawawala ang kalahati ng kanyang mukha at sa halip na kaliwang braso ay may puting buto. Itim na itim ang natitirang bahagi ng katawan niya, pati mga mata ay itim na itim. Mukha siyang zombie. Siguro patay na siya. Naisip ng karamihan. Ang kanyang katawan ay naglalaman ng death chi, kaya malamang na siya ay namatay maraming taon na ang nakalilipas, ngunit siya ngayon ay nakatayo sa harap ng karamihan. 100 taon na ang lumipas at mas maraming tao ang pumunta rito upang makita akong muli. Sabi ng multo na boses. Walang nang ahas na magsalita. Kahit ang mga uwak ay hindi gumagalaw, nararamdaman nila ang nakakatakot na pagkamatay ng taong iyon na si Chi. Ang pagkamatay ng taong iyon na Chi ay naging cosmic strength, kaya ibig sabihin ay buhay pa siya. Isip ni Lin Fang. Marahil siya ay namatay at pagkatapos ay nabuhay muli salamat sa lakas ng kamatayan. Ganoon din siguro ang inilapat sa mga uwak na iyon. Kaya dapat mayroon siyang mga buto ng kapalaran ng kamatayan. Isip ni Lin Fang. Wala siyang pakialam kung paano pa nabubuhay ang taong iyon, ang inaalala niya ay ang mga buto. Bakit hindi ka nagsasalita? Sinong gustong maglaro ng chess? Tanong ng patay. Umupo siya sa isang table sa harap ng cabin at nagsimulang makipaglaro sa sarili. Mister, may gagawin pa po tayo. Magkita tayo mamaya. Sabi ng isang yumuko sa harap ng patay. Pagkatapos ay bumangon siya sa hangin. Gusto niyang umalis, ngunit biglang bumalot sa kanya ang isang nakakatakot na mapang-ipang enerhiya. Maling, paus na sabi ng patay. Pagkatapos, tumingin siya sa tao at kaagad, sila ay naging itim. Sinalakay ni Death Chi ang kanyang katawan at siya ay bumagsak, patay. Kaya niyang pumatay ng tao sa simpleng pagsulyap sa kanila. Ano ang pangkukulam na ito? Naisip ng karamihan. Sino ang maglalakas loob na lumipat? Matagal na ako dito, kaya gusto ko lang makipag-chat. Pagkatapos nito, pakakawalan na kita. Hindi ako demonyo. Walang silbi sa akin ang pagpatay sa iyo. Sabi ng patay sa malalim at paus na boses. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya, ngunit gusto niyang gumugol ng oras sa mga tao at makipag-chat. Dahil ayaw mo akong manatili, ako na mismo ang pipili. Ikaw, ang napakagandang babae na nagpapalaki ng talento, halika rito. Sabi ng patay kay Yirenlei. Hindi makangiti si Yirenlei gaya ng karaniwan niyang ginagawa. Mister, maglalaro ako ng chess sa iyo. Mahilig ako sa chess. Sabi ni Lin Fang na naglalakad pasulong. Hindi siya takot mamatay. Nagulat si Yirenlei, ngunit ngumiti ang patay at paus na sinabi. Sige, mabuti, halika rito. Naglakad si Lin Fang patungo sa patay at umupo sa tapat niya. Ang chess ay pareho lang sa normal na mundo. Ang chess ba ay isang laro na nilikha noong unang panahon? Sige, pwede naman kayong maglakad-lakad, huwag lang kayong lalagpas ng 1,000 metro. At saka, huwag mong saktan ang mga ibong iyon. Sabi ng patay. Nagsimulang maglaro si Lin Fang. Mukha siyang kalmado at mapayapa habang sinasabi. Mister, saan tayo? Bakit ang laro ng chess ay pareho sa labas ng mundo at dito? Nasa Jiuyu region kami. Pagkatapos ng digmaan, lahat ay namatay dito. Bakit mo sinasabi na ang laro ng chess ay pareho? Sabi ng patay.
Mukha siyang nagulat, sabay tingin niya na walang ekspresyon, parang blanko ang mga mata niya. Saan ka nang galing? Tanong ng patay kay Lin Fang. Galing ako sa lalawigan ng Bahwang, ngunit ang aking bayan ay Zuyu. Narinig mo na ba ito? Tanong ni Lin Fang. Wala siyang masyadong pag-asa. Zuyu, Zuyu. Bulong ng patay, nakatitig kay Lin Fang. Nagmula ka sa Zuyu, iyon ang lugar ng kapanganakan ng Demon Sealer. Ang Demon Sealer. Namangha si Lin Fang. Ang Demon Sealer ay marahil ang demonyong nagtatak sa dakilang emperador, na nangangahulugang ang kanyang bayan ay si Zuyu. Ano ang nangyayari? Isip ni Lin Fang. Hindi pwede. Kung ang larangan ng digmaan ay tinatakan ng Demon Sealer, at nanggaling ka sa labas ng mundo, paano ka magiging taga Zuyu? Baka nagkakamali ako. Sabi ng patay. Natarante siya. Siguradong halo-halo ang mga alaala niya. Ginoo, ang sinasabi mo ba ay tungkol sa pagtatatak ng demonyo sa dakilang emperador? Taga Zuyu ba talaga siya? Tanong ni Lin Fang. Kung si Zuyu ay ang demonyong nagtatak sa bayan ng dakilang emperador, kung gayon, noong isang araw, nang lumitaw ang Netherworld Demon Emperor, ang nagpatalsik sa lahat mula kay Zuyu ay marahil ang demonyong nagtatak sa dakilang emperador. Tumahimik ka. Sigaw ng patay, biglang pinakawalan si Death Chi na pumaligid sa katawan ni Lin Fang. Kumalat sa hangin ang mga dagandong, pagkatapos ay nahulog si Lin Fang sa kanyang ilalim. Lin Fang. Nagulat ang mga kapwa-disipulo ni Lin Fang at si Yi Renlei. Huwag kang pumunta dito. Sigaw ni Lin Fang. Pagkatapos ay naupo siya ng naka-crossleg at hinigop ang Death Chi. Naiintindihan mo ang Death Chi. Sabi ng patay na parang nasorpresa. Ayaw niyang patayin si Lin Fang, naguguluhan lang siya. Kung gusto niyang patayin si Lin Fang, madali lang sana. Talaga, mister, nag-aral ako ng Death Abstruse Energies. Sabi ni Lin Fang. Sinubukan niyang manatiling kalmado. Ang lugar na ito ay perpekto para sa iyo upang magsanay ng paglilinang kung gayon. Paus na sabi ng patay. Tumiti si Lin Fang at tumango. Talaga. Unti-unti niyang hinigop ang Death Chi at bumalik sa patay na tao. Pagkatapos ay umupo siya at tumingin sa kanya ang patay, ngumiti, at sinabing, mas matapang ka kaysa sa kanila. Hindi ko alam iyon. Nakangiting sabi ni Lin Fang. Ang patay na lalaki at si Lin Fang ay nagpatuloy sa paglalaro ng chess at nagchat. Hindi na nagtanong pa si Lin Fang, hindi siya nang ahas. Pagkaraan ng isang araw, dalawang tao ang gustong tumakas, ngunit pinatay sila ng patay. Bukod sa paglalaro ng chess kasama ang patay noong mga araw na iyon, lumilibot din minsan si Lin Fang. Ang kamatayan na si Chi ay napakakapal at mayaman doon, kaya marami siyang pakinabang. Sa sandaling iyon, naupo si Lin Fang na naka-crossleg sa isang madilim na lugar at pinag-aralan ng makapal at mayamang Death Chi. Isang demonyo ang lumitaw, at tulad ng sinabi ng patay na tao, ang lugar na iyon ay perpekto para pag-aralan ang Death Abstruse Energies. Kung hindi tayo aalis, wala tayong magagawa. Sabi ni Roo Exi at Mo Ching Tian sa isa't isa, gamit ang telepathy. Hindi ko alam kung gaano katagal gusto ng patay na manatili tayo dito at kung ano ang hitsura ng natitirang bahagi ng rehiyon na ito. Sabi ni Mo Ching Tian, na parang naiinis. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang liwanag. Tumingon si Lin Fang at nakitang galit na galit ang mga tao ng East Emperor. Ang mahusay na Oriental Greenfinch Rock ng Bestial Imperial Palace ay mukhang galit na galit din. Nakatitig silang lahat kay Lin Fang. Si Lin Fang ay may mga sinaunang kasulatan at gusto nila ang mga ito. Sinulyapan sila ni Lin Fang, ngunit lumingon muli. Sa panahong ito, napagtanto ni Lin Fang na ang mga pangunahing disipulo ng ilang grupo ay nanatiling magkasama sa lahat ng oras, na parang may itinatago sila. Dumating si Hao Qinglin at sinabi sa kanila gamit ang telepathy. Kailangan nating mag-ingat. May mga taong nagdala ng imperial na armas dito. Sa panahon ng pagpupulong ng mga emperador, hindi kami maaaring gumamit ng mga sandatang imperial, ngunit dito, ganap na walang mga paghihigpit. Baka may pakana sila laban sa patay. Tumango si Lin Fang at sinabi rin, gamit ang telepathy, siguro ang ama ni Emperor Qi ay nagbigay ng ilang imperial na armas sa kanyang mga tao. Kung wala dito ang patay, malamang kailangan na nating makipaglaban sa kanila. Oo, kailangan nating maghanda. Sabi ni Hao Qinglin. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1423, pagpatay sa patay na tao. Lumipas ang ilang oras at ang mga tao ay natigil doon sa loob ng 3 buwan na. Sinubukan ng ibang tao na tumakas, ngunit hindi siya exception. Agad siyang pinatay. Bata pa sila, kailangan nilang patuloy na maging mas malakas. Kung hindi, kung sila ay lumabas pagkatapos ng 100 taon, ang mundo ay nagbago at kailangan nilang makahabol sa mga bagong henyo. Minsan nakipaglaro ng chess si Lin Fang sa patay, ngunit hindi sila gaanong nag-uusap. Hindi siya malungkot doon, ang kanyang Death Abstruse Energy ay nasa level 5 na. Batang lalaki. Sinabi ni Lin Fang gamit ang telepathy. Binuksan ni Lin Fang ang kanyang mga mata at lumitaw ang mga ilaw sa kalangitan. Ito ay ang TNG Sword ni Lin Fang. Natapos na ng TNG Sword ang pagkondense ng isang kaluluwa ng kamatayan. Tumayo si Lin Fang at umupo sa tabi ng patay, parang kanina pa niya ito hinihintay. Gaya ng nakagawian, nakipaglaro sa kanya ng chess si Lin Fang at nakinig sa mga hindi maintindihang kwento ng namatay na tao.
Noon, napakalaki ng lugar na iyon, dati itong Jiui region. Pagkatapos, nagsimula ang isang malaking digmaan at maraming tao ang namatay. Pagkatapos, tinatakan ng demonyong nagtatak ang dakilang emperador sa lugar na iyon. Ngunit bakit sa Huangxi? Sa sandaling iyon, ang dakilang Oriental Greenfinch Rock ay lumapit sa kanila. Tiningnan niya si Lin Feng at pagkatapos ay ang patay na tao sa matalas na paraan. Hindi lumingon si Lin Feng, ngunit naramdaman niyang may mga taong nakatingin sa kanya. Tulad ng binata na yumuko sa harap ni Emperor Qi, at ng mga prinsipe mula sa Tianlong Divine Castle. O hindi, isip ni Lin Feng. Ang dakilang Oriental Greenfinch Rock ay matigas ang ulo at matigas ang ulo, kahit na siya ay nang ahas na kumilos ng walang galang sa manghuhula. Bukod sa kanya, ang iba ay medyo masungit at agresibo din. Lahat sila ay may lakas ng ikawalong layer ng Zunqi kahit papaano. Hulaan ni Lin Feng na gusto nilang umatake. Mister, kailan mo kami pakakawalan? Tanong ng dakilang Oriental Greenfinch Rock sa patay na lalaki. Nakaramdam ng labis na kaba si Lin Feng. Ang patay na tao ay maaaring gumamit ng mga cosmic energies tulad ng mga emperador, kahit na hindi siya kasing lakas ng mga tunay na emperador, ang mga Zun Cultivator ay hindi maaaring makipagkompetensya sa kanyang cosmic energies. Kung ang mga taong iyon ay gustong umatake, kailangan nilang patayin ng patay sa isang pag-atake, kung hindi, lahat ay mapapahamak. Kapag napagod ako, hahayaan kita. Sabi ng patay na gaya ng dati. Hindi man lang niya sinulyapan ang mga ito. Parang hindi man lang niya napansin na gusto na siya nitong salakayin. Sige, mister, sana mapagod ka agad. Mahinahong sabi ng dakilang Oriental Greenfinch Rock. Pagkatapos, lumitaw ang mga gininto ang ilaw at ang dakilang Oriental Greenfinch Rock ay gumuhit sa kalangitan. Boom! Naramdaman ni Lin Feng na sisabog na siya. Ang dakilang Oriental Greenfinch Rock ay naglazled sa kalangitan sa bawat flap ng kanyang mga pakpak. Harangin. Alam ni Lin Feng na wala siyang oras para mag-react. Naglabas lang siya ng empty space energy gamit ang kanyang empty space robe at nawala. Slash, slash. Ang nakakasilaw na mga ilaw ay nagulat sa matanda. Pagkatapos, naglabas siya ng nakakatakot na kamatayan na chi at ang kapaligiran ay naging mas madilim. Gotcha. Ang mga gintong pakpak ay napunit ang katawan ng patay, ngunit siya ay patay, kaya hindi mahalaga. Pinalibutan ng Death Chi ang dakilang Oriental Greenfinch Rock, ngunit ginamit niya ang isa pa niyang pakpak para balutin ang sarili. Ang kamatayan na si Chi ay hindi makapinsala sa kanyang nakasisilaw na gininto ang mga pakpak. Ang mahusay na Oriental Greenfinch Rock ay gumagamit ng isang imperial na sandata. Place rate. Tumingin si Lin Feng sa binata na kasama ng East Emperor. Hawak niya ang isang nakasisilaw na espada. Biz. Ginamit muli ni Lin Feng ang kanyang walang laman na space robe at lumitaw 1,000 metro ang layo. Tumama ang espada ng binata kung saan nakatayo si Lin Feng kanina. Release rate niya ang katawan ng patay, pero nandoon pa rin ang ulo nito. Mamatay, mamatay, mamatay. Napuno ng Death Chi ang espasyo. Tumalikod si Lin Feng at tumakbo palayo. Ang Death Chi ay naninira sa kanyang katawan, at ito ay sapat na malakas na maaari itong pumatay sa kanya. Tumakbo ng mabilis. Ang Death Chi ay nakakatakot. Hindi. May namatay sa tabi ni Lin Feng at nahulog mula sa langit. Kung hindi ginamit ni Lin Feng ang kanyang walang laman na space robe, namatay na siya. Tuloy-tuloy siyang naglabas ng Vitality Abstruse Energies para makabawi habang siya ay tumakas. Ang mga taong iyon ay gumagamit ng mga sandatang imperial upang labanan ang patay na tao, na nagpupumilit na makuha ang mga binhi ng kanyang kapalaran. Lin Feng, kunin mo. Binato ni Jun Moshi si Lin Feng ng isang garapon ng dugo. Iyan ang aking dugo, naglalaman ito ng walang kamatayang enerhiya. Sabi ni Jun Moshi kay Lin Feng. Natanggap ni Jun Moshi ang dugo mula sa emperador ng Celestial Palace of the Immortals. Mayroon din siyang mga imperial na sandata at lubos na nauunawaan ng kamatayan at immortal na enerhiya. Mag-ingat ka, sigaw ni Lin Feng kay Jun Moshi. Saka siya lumipad. Siya ay isang mahusay na manlalaban, ngunit pagkatapos ng lahat, wala siyang anumang imperial na armas. Boom, boom, boom. Tunog ng nakakatakot na pagsabog, ang kamatayan ni Chi ay sumasabog. Sa kabutihang palad, hindi sinalakay ng patay na tao ang lahat, kung hindi, maraming tao ang namatay. Ang patay na tao ay hindi kasing lakas ng isang emperador, kung hindi, napatay niya ang mga taong iyon, kahit na mayroon silang mga sandata ng imperial. Isip ni Lin Feng. Hindi pa niya ginagamit ang dugo ni Jun Moshi, gusto niyang malayo, para maharangan niya ang kamatayang si Chi. Ko. Ang ilang mga uwak ay humiga at lumipad sa paligid ni Lin Feng. Mayroong 12 ng mga ito at sila ay napakalaki. Pagkatapos ay lumipad sila patungo sa kanya, na ikinulat niya. Pagkatapos ay tumalon siya sa kanyang napakalaking espada. Gusto niyang pumunta sa ibang lugar, ngunit pinigilan siya ng mga uwak na lumayo. Lin Feng. Nakita ni Lin Feng si Yi Renlei, mukhang nahihirapan siya. Naglalabas siya ng life abstruse energies at ginagamit ang life water na ibinigay ni Lin Feng sa kanya. Ang mga taong iyon ay maaaring maglabas ng mga cosmic energies, huwag mo silang saktan. Sabi ni Yi Renlei. Pinalibutan nila ako. Ang patay ang nagpagalit sa kanila, hindi ako. Dumating na rin si Roo Exi at ang iba pa sa oras na ito.
Patay na ang mga uwak na iyon, kaya gagamit ako ng reincarnation energies para labanan sila. Sabi ni Hao Qinglin. Nagpakawala siya ng isang sword reincarnation attack at pagkatapos ay lumitaw ang mga butas sa hangin. Mamatay. Sigaw ni Hao Qinglin. Sa isang iglap, nawala ang mga uwak sa loob ng mga butas ng reincarnation. Art. Nababaliw na ang iba pang mga uwak. Mo Bei, kapatid, gamitin mo ang iyong lapida. Sabi ni Lin Feng. Baka papatayin ng mga baliw na cultivator na iyon ang patay, kaya kailangan nilang mag-isip ng solusyon para makatakas kung nangyari iyon. Hindi, susubukan nating lahat na ibaon ang ating sarili, maaari nating subukan at magsugal sa ganoong paraan. Sabi ni Mo Bei, umiling-iling. Hindi na kailangan, brother, may dugo ako ni Jun Moshi. Maaari kang manatili, ngunit pupunta ako. Sabi ni Lin Feng. Ang kanyang TNG sword ay bumagsak sa kalangitan, na nagliliyab ng mga nakakasilaw na ilaw. Sa isang iglap, maraming uwak ang namatay. Kahit na ang kanilang mga katawan ay puno ng cosmic energies, ang kanilang mga enerhiya ay hindi pag-aari nila. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1424, Pangarap. Biz. Isang nakakatakot na kamatayan si Chi ay bumaba mula sa langit, ngunit si Lin Feng ay naglabas ng isang palasyo. Natigilan si Mo Bei at ang iba pa, sumigaw si Mo Bei. Lin Feng, kapatid, mag-ingat. Boom. Sinuntok ni Mo Bei ang lupa, lumikha ng bunganga at nagdulot ng mga piraso ng bato na tumaas sa hangin. Pagkatapos ay tumalon sila sa bunganga at tinakpan sila ng mga bato upang magmukhang isang tunay na libingan. Mamatay. Maaaring gamitin ni Lin Feng ang TNG sword para makita ang paligid dahil ang TNG sword ay hindi natatakot sa cosmic energies. Mabilis nitong pinatay ang mga uwak habang si Lin Feng ay nagsusurf sa kanyang dambuhalang espada. Maaaring pigilan ng kanyang palasyo ang cosmic energies mula sa mga uwak na maapektuhan siya. Napakahusay na espada. Lin Feng. Ginagawa niya ang kanyang TNG sword na sumipsip ng death cosmic energies na maaaring maging kapakipakinabang sa hinaharap. Lin Feng. Sigaw ng isang tao sa di kalayuan. Pagkatapos, ang mga gintong ilaw ang nagpapaliwanag sa paligid. Iyon ang dakilang rock. Tila nagawa nilang patayin ng patay gamit ang kanilang mga imperial na sandata. Si Lin Feng at ang kanyang mga kaibigan ay nag-aalala na ang dakilang Oriental Greenfinch Rock at ang binata mula sa Chiclan ay susubukan na makaganti. Mukhang tama nga natakot sila nun flap-flap. Ang dakilang Oriental Greenfinch Rock ay nagpakpak ng kanyang gintong pakpak at ang mga uwak sa paligid niya ay namatay lahat. Tinitigan niya si Lin Feng sa kakaibang paraan. Lin Feng, ibigay mo ang iyong sinaunang kasulatan. Sabi ng dakilang rock, na nakatitig kay Lin Feng na naalala lang ang kanyang TNG sword. Munting ibon, binigyan ka ni Emperor Pang ng isang mahusay na sandata ng imperial. Kung dito ka namatay, sayang naman, di ba? Mapanuksong sabi ni Lin Feng. Ang lakas ng loob mong pagtawanan ako, pero kahit kailan hindi kita kinausap. Mayroon kang 3 segundo para ibigay sa akin ang iyong mga sinaunang kasulatan, kung hindi ay mamamatay ka. Galit na sabi ni Mo Pang. Malamig na ngumiti si Lin Feng. Paano ka nakakasigurado na nasa akin ang mga sinaunang kasulatan? Pagkatapos, tumalon si Lin Feng sa palasyo ng Jade Emperor at bumagsak ang palasyo sa lupa. Tumisi si Mo Pang at tumingin sa palasyo. Gusto niya itong basagin, hinampas pa niya ito ng kanyang gininto ang pakpak, ngunit hindi pa rin niya ito mabali. Ang mga cosmic energies ay nakadikit sa paligid ng palasyong iyon. Nagulat si Mo Pang. Nakakagulat na may palasyo si Lin Feng na kahit ang kanyang imperial na sandata ay hindi masira. Galit na sigaw ni Mo Pang. Mabilis siyang lumipad patungo sa pintuan ng palasyo. Marahas na yumanig ang palasyo dahil sa mga dagandong. Mo Pang. Sigaw ng isang tao. Ang dakilang Oriental Greenfinch na si Rock ay tumingin sa palasyo at pagkatapos ay umalis kaagad nang siya ay dumating. Hinampas ng binata mula sa Chiclan ng palasyo gamit ang kanyang espada, ngunit hindi rin niya ito mabali. Galit na galit ang itsura niya. Tinakaw ni Mo Pang ang buto ng kapalaran at pagkatapos ay lumipad kaagad. Lalong nagalit ang binata mula sa Chiclan dahil hindi niya ito maabyutan at ngayon ay nagtatago si Lin Feng sa palasyo. Tara na, sigaw ng binata mula sa Chiclan, umalis kasama ang kanyang mga kaibigan. Matapos malaman ni Lin Feng na hindi masisira ng mga taong iyon ang kanyang palasyo, nanatili siya sa loob ng 1 buwan at nagsanay ng cultivation. Paglabas niya ay wala ng tao. Hindi nila maaaring sayangin ang ganoong pagkakataon, ito ay isang bagay na nangyari minsan lamang sa bawat 100 taon. Inalis ni Lin Feng ang kanyang palasyo at tumalon papunta sa kanyang napakalaking espada, na tumatawid sa kalangitan. Ito ay tiwangwang, ngunit may ilang mga kamanghamanghang tanawin na makikita. Ito ay isang sinaunang larangan ng digmaan. Isip ni Lin Feng. Nakita niya ang ilang pamilyar na tanawin, ngunit hindi niya maalala kung ano ang mga iyon. Yung bulubundukin. Nakakita si Lin Feng ng isang bulubundukin na mukhang kabundukan ng Yunhai. At ang kagubatan na iyon. Napansin ni Lin Feng ang isang kagubatan na parang Blackwind Mountain. Paano ito mukhang magkatulad? Isip ni Lin Feng. Nagpatuloy siya sa paglipad sa kalangitan patungo sa Yangzhou City, at gaya ng inaasahan, nakakita siya ng isang lungsod.
Hindi man ito katulad ng Yangzhou City na kanyang nilikha, mula sa langit, ito ay magkamukha. Litong-lito si Linfang. Mula rito, kailangan ko ng wala pang isang oras para makarating sa dating imperial na lungsod ng Zuyu. Isip ni Linfang, nakatingin sa malayo. Ang kanyang espada ay muling gumuhit sa kalangitan at pagkatapos ng isang oras, nakita ni Linfang ang isa pang lungsod. Nawasak ito, ngunit mukhang ang dating imperial na lungsod ng Zuyu. Nagulat si Linfang, nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ano ang nangyayari? Bakit ang lugar na iyon, na tinatakan ng demonyong nagtatak sa dakilang emperador, ay kamukha ni Zuyu? Biz. Lumipad si Linfang patungo sa Duanren City. Gusto niyang tiyakin na ang lugar na ito ay Zuyu. Nang dumating si Linfang sa kalangitan sa itaas ng Duanren border, napagtanto niyang tama siya. Ang lugar na iyon ay parang Duanren City. Gayunpaman, sa halip na Duanren border, mayroong isang napakalaking lambak na tila isang marka ng espada. Ang espada ni Emperor Wu Tianjianqi. Isip ni Linfang. Ang lambak ay nilikha sa pamamagitan ng isang atake ng espada na naglalaman ng mga nakakatakot na enerhiya. Pumunta din dito si Emperor Wu Tianjian. Isip ni Linfang. Nataranta siya. Ang sinaunang battlefield na iyon ay mukhang Zuyu. Kumislap ang silwete ni Linfang at napunta siya sa Duanren border. May coffin seal sa harap niya at puno ito ng malamig na enerhiya. Iyon ang hangganan ng Zuyu at iyon ay isang selyadong lugar, na parabang ito na ang katapusan ng maliit na mundo. Siguro nalungkot ang demonyong nagtatak sa dakilang emperador pagkatapos na mawasak si Zuyu, kaya nagpasya siyang muling likhain ang bansa dito. Isip ni Linfang. Kung ang lugar na iyon ay Zuyu, isang sinaunang larangan ng digmaan na kung saan ay isa ring demonyong nagtatak sa lugar ng kapanganakan ng dakilang emperador, kung gayon nasaan ang tunay na Zuyu sa labas ng mundo. May tao. Nakita ni Linfang ang isang silweta na nakasuot ng puting damit sa di kalayuan. Tumalon siya papunta sa kanyang espada at muling sumugod sa kalangitan. Sino ka? Sigaw ni Linfang, biglang naging malabo ang taong nakasuot ng puting damit nang biglang naramdaman ni Linfang na hihimatayin siya. Pagkatapos, dahan-dahan siyang humiga at nakatulog. Nang mahimatay si Linfang, naramdaman niyang nahulog siya sa malambot na katawan. Ang taong iyon ay marahang hinaplos ang ulo ni Linfang. Sinubukan niyang buksan ang kanyang mga mata, ngunit hindi niya magawa. Parang panaginip. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang isang nakakatakot na labanan kung saan maraming malalakas na cultivator ang namatay. Nakakamangha ang lakas ng mga ito, kaya't para siyang langgam sa tabi nila. Si Linfang ay nagpractice din ng paglilinang sa kanyang panaginip at siya ay naging napakalakas. Nagpractice siya ng cultivation sa loob ng isang taon at ito ay naramdaman na totoo. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1425, pagnanakaw ng binhi ng kapalaran. Lumipas ang 1,000 taon sa panaginip. Sa wakas, nagising si Linfang at naramdaman na nagbago ang kanyang kamalayan. Si Demon Chi ay umaagos sa paligid at sa buong katawan niya. Ang kanyang demonyong si Chi ay naging mas malakas. Ano ang nangyayari? Napaawang ang bibig ni Linfang. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga paa, ngunit napakalambot nito. Tumingon siya at nakita niya ang isang magandang mukha, ngunit ang mukha ay nakamamatay na mapatla, parang multo. Nagising ka, sabi ng magandang babae sa malumanay na boses. Hinahaplos pa rin niya ang ulo ni Linfang, na nagpapakibot sa kanyang mga kalamnan. Ilang oras ako nakatulog? Tanong ni Linfang. 1 taon kang natulog. Tinulungan kitang magsanay sa paglilinang sa iyong panaginip. Sabi ng magandang babae. Lumunok si Linfang, 1 taon. 1 taon ba talaga siyang natulog? At tinulungan siya ng babaeng iyon na magsanay sa kanyang panaginip. Kaya pala pakiramdam ko mas naging malakas ako. Mayroon akong lakas ng tuktok ng ika-4 na layer ng Zunchi. Isip ni Linfang. Tumiti si Linfang ng pilit. Nag-aksaya ba siya ng oras sa taong iyon? Wala siyang pakialam na nag-level up na siya, ang pangunahing tanong ay, sulit ba? Pwede ba akong lumipat? Tanong ni Linfang. Ayaw niyang masaktan siya, baka mapatulog pa siya ng 10 o kahit 100 taon pa. Kaya mo, anak. Sabi ng magandang babae. Hindi na kaimik si Linfang. Anak, mukha namang bata ang magandang babaeng iyon at hindi siya sanay na marinig na tinatawag siyang bata ng mga magagandang babae. Tumayo si Linfang at nagtanong. Madam, anong klaseng kasanayan ang ginagawa mo? At bakit mo ako pina-practice ng cultivation habang natutulog? Ang babae ay mabait at magiliw kay Linfang. Itinuring siya ni Linfang bilang isang magandang matandang babae, kaya hindi siya natakot. The Dream of Life Ancient Scriptures, kaya kong kontrolin ang Dream Cosmic Energies. Ginawa ko ang pangarap na iyon para sa iyo. Matapat na sabi ng magandang babae. Si Linfang ay curious at naintriga. Gayon kakilakilabot na sinaunang mga kasulatan. Buntong hininga, lumipas ang 100 taon, malamang na pumunta ka dito para sa ilang mga binhi ng kapalaran ng emperador. Sabi ng magandang babae, muling bamantong hininga. Tila hindi siya masaya dahil mabilis na lumipas ang oras. Talaga, madam. Sagot ni Linfang. Hindi madaling makakuha ng mga binhi ng kapalaran ng emperador. Sa bawat oras na dumating ang mga tao para sa mga binhi ng kapalaran ng emperador, ang mga kahihinatnan ay trahedya. Sabi ng magandang babae sa iling.
Bata, huwag mong subukang maghanap ng mga binhi ng kapalaran ng emperador, dapat kang manatili dito at magsanay sa paglilinang. Maaari kitang patulugin at magsanay sa paglilinang dito, maaari kong ihatid sa iyo ang pangarap ng buhay sinaunang mga kasulatan. Malumanay na sabi ng magandang babae. Nagulat si Linfang at umiling. Madam, kahit mahirap makakuha ng mga buto ng kapalaran ng emperador, kailangan kong subukan. Baka swertehin ako sa paghahanap ko. Hindi, bakit gusto mo pa rin ng mga buto ng kapalaran ng emperador? Matutulungan kitang maging mas malakas at ituro sa iyo ang pangarap ng buhay cosmic energies. Madam, ang mga buto ng kapalaran ay talagang mahalaga sa akin, kaya aalis na ako. Sabi ni Linfang. Pagkatapos, inilibot niya ang tingin sa paligid. Parang ayaw siyang atakihin ng babae. Kumislap ang kanyang silhouette, ngunit bigla na naman siyang nakaramdam ng antok. Kinagat ni Linfang ang kanyang labi para manatiling gising. Bakit kailangan mo ng buto ng kapalaran? Bakit gusto mo akong iwan kada 100 taon? Patay na ang lahat ng kaibigan ko at malalapit sa akin. Dapat tayong maging isang pamilya, bakit gusto mong iwanan ang iyong pamilya? Malamig na tanong ng magandang babae. Saka siya muling lumuhad sa tabi niya, hindi na siya mainit, medyo nilalamig na siya. Lumitaw ang mga cosmic energies at nagpapaliwanag sa kapaligiran. Lakas ng cosmic, may mga buto ng kapalaran sa kastilyo. Nagulat si Linfang. Ang magandang babae ay tila anumang oras ay maaaring mawala kapag siya ay nagbuhos ng kanyang lakas. Ang kanyang silweta ay kumikislap paminsan-minsan. Hindi rin siya buhay. Nabubuhay siya salamat sa cosmic energies. Napagtanto ni Linfang. Malamang walang buhay doon. Ang mga taong iyon ay umiral, lahat ay salamat sa kakaibang enerhiya. Biz. Biz. Nagsimulang umihip ang isang malakas na hangin at ang nakakasilaw na mga pakpak ay nabura ang kalangitan. May lumitaw na rock. Umalangaw at mga pagsabog ang umalangaw nang masira ang kastilyo. Ang dakilang rock ay gumagalaw patungo sa pinagmulan ng cosmic energies. O hindi. Biglang lumipat si Linfang sa direksyong iyon ng mabilis hanggat kaya niya. Sinundan din siya ng babae. Sirain. Tinaga ng binata mula sa chikla ng espasyo gamit ang kanyang espada. Nagsimulang umikot ang isang nakakatakot na buhawi habang inihagis niya ang sarili sa kastilyo. Mas dumagundong ang tunog nang dumating ang rock mula sa ibang direksyon. May mga sinaunang kasulatan sa kanyang mga kuko at isang buto ng kapalaran na naglalaman ng cosmic energy. Matulog. Sigaw ng magandang babae. Naglabas ng cosmic energies ang mga buto ng kapalaran at ipinikit ng rock ang kanyang mga mata, nakatulog. Place rate. Sigaw ng binata mula sa chiklan. Umalangaw ang mga pagsabog habang inaatake niya ang katawan ng rock, kaya lumipad ito sa malayo. Hindi. Galit na sigaw ng babae. Lalong lumabo ang katawan niya, parang magwawala. Malamig nang ngumiti ang binata mula sa chiklan at hindi siya pinansin. Hindi niya akalain na magnanakaw si Rock ng binhi ng kanyang kapalaran. Hindi maaaring malayo ang babae sa binhi ng tadhana o sa mga sinaunang kasulatan, kung hindi ay mawawala siya. Mabilis na naunawaan ito ni Linfang. Hinawakan ni Linfang ang katawan ng babae na nawawala at tinakbo ang Rock. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumitaw muli. Asar. Sigaw ng binata mula sa chiklan, na sinasaksak ang langit gamit ang kanyang espada. Boom boom. Isang malakas na tunog ang dumagundong habang ang isang kastilyo ay lumitaw sa harap ni Linfang, na humaharang sa pag-atake ng espada. Pagkatapos, nawala muli ang kastilyong iyon. Ipinagpatuloy ni Linfang ang paghabol sa Rock kasama ang babae sa kanyang mga bisig. Ang ilang mga tao ay tumingin sa kanya mula sa itaas sa kalangitan, sila ay malalakas na cultivator na sumama sa silangang emperador. Mayroon ding isang Rock na may dugo ng dakilang Oriental Greenfinch na si Rock. Asar. Sigaw ng cultivator mula sa chiklan, muling umatake. Gayunpaman, masyadong mabilis ang Rock, tinaga niya ang kasamahan ng binata gamit ang kanyang mga kuko at kinuha muli ang mga sinaunang kasulatan at binhi ng kapalaran. 1,000 taon na pangarap ng buhay. Sigaw ng babae. Naging nakasisilaw ang buto ng tadhana, ngunit agad itong itinapon ng Rock sa binata mula sa chiklan. Tumigil ka. Sigaw ng binata mula sa chiklan, ngunit ang pangarap ng buhay cosmic energies ay lumipat patungo sa kanya. Hinampas niya ang buto ng tadhana gamit ang kanyang espada, kaya lumipad ito. Kasabay nito, ang pangarap ng buhay na cosmic energies ay nagpatulog pa rin sa kanya. Muling lumitaw ang mga dagandong sa hangin nang bumagsak ang isang palasyo patungo sa kanya. Pagkatapos, bumagsak ang palasyo sa kanyang ulo. Boom! Siya ay inilibing sa ilalim ng palasyo. Hindi siya nilainggan ni Linfang, hawak pa rin niya ang babae sa kanyang mga bisig at tinakbuhan ng binhi ng tadhana. Hindi naman siya pinansin ng babae, hindi naman siya masyadong malayo sa mga buto ng kapalaran kaya doon na lang ang atensyon niya. Siyempre, hinampas din ng binata ang binhi gamit ang kanyang espada, kaya gusto niyang salakayin siya. Mamatay. Isa sa mga malalakas na cultivator mula sa panig ng silangang emperador at isang Rock ang humabol kay Linfang at sa babae. Alam nila na kung ang babae ay malapit sa binhi ng tadhana, hindi nila ito magagawang harapin. Sa di kalayuan, isa pang cultivator mula sa panig ng silangang emperador ang lumipad patungo sa binhi ng tadhana. Hindi. Sigaw ng babae.
Nawala ang lahat ng kanyang mga kaibigan at kapamilya. Bakit gusto ng mga tao na mawala siya? Nagsimula siyang umiyak at naglaho muli ang kanyang katawan. Si Lin Feng ay nakaramdam ng hindi kapanipaniwalang kalungkutan para sa kanya. Naalala pa niya ang nakita niya sa panaginip. Ah! Sigaw ng babae. Isang nakakatakot na lakas ang pumaligid sa kanya at pinalipad siya. Sinalakay ng babae ang 2 taong iyon, kaya sumabog ang isa at nakatulog ang isa. Pareho silang nahulog mula sa langit aalagaan kita. Inilabas ni Lin Feng ang demonyong layunin at tumalon sa kanyang napakalaking espada. Sinundan niya ang nagnakaw ng buto ng tadhana sa pinakamabilis niyang makakaya.